Tinawag na pananakot ni Department of National Defense, DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang pagbabanta na ginawa ng China sa Pilipinas matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal noong Biyernes. Ito'y matapos na bigyang babala ng China ang Pilipinas na maghanda sa posibleng kahinatnan hinggil sa umano'y iligal na aksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, propaganda lamang ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea dahil maliban sa wala itong basehan ay wala naman sa ibang bansa ang naniniwala sa kanilang kasaysayan. Kasunod nito, nanawagan ang kalihim na magkaisa ang mga Pilipino para igiit ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa UNCLOS at international laws. Nabatid na nagbabala ang China sa Pilipinas na paghandaan ang posibleng kahinatnan hinggil sa umano'y iligal na aksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Hanggat sumusunod sa international law ang Pilipinas, wala dapat na ikabahala ang bansa sa tulong na rin ng iba pang bansa. Ang pambubuli aniya ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas ay indikasyon ng kanilang takot. Pagtuluyan ng nagkaroon ng disgusto ang taong bayan dahil sa mataas na presyo ng bilihin at yung napakong pangako na 20 pesos kada kilo na bigas, doon pa rin papatungo yan. At hindi ko nakikita ng mga Amerikano naman ang talagang gagamit ng dahas para manatili siya sa kapangyarihan. Kaya nga, PBBM, naku please lang, pag-isipan ng mabuti ang ating ginagawa. First place, 2 kapulungan tayo. So walang epekto ang kahit ang gawin ng isang kapulungan kung walang concurrence yung kabilang kapulungan. Ganyan po yan. Kung ordinaryong batas ay kinakailangan parehong maipasaya ng 2 kapulungan ng Kongreso, lalo na yung mga proposed amendments to the Constitution. So sa tingin ko, mali din yung interpretasyon niya na hindi na kinakailangan mag-joint session at voting separately ang Kongreso. Bakit? Kasi yan yung aking hindi pagsangguni sa tinatawag na Bernas Rule. Ang Constituent Assembly, kapag sila ay naging Constituent Assembly, hindi po sila Kongreso. Mas solemn, mas importante ang kanilang gagawin kung sila ay magre-rekomenda ng pagbabago sa ating saligang batas. At yan, nakasaad na malinaw pa na para maging Constituent Assembly, kinakailangan magkaroon ng joint session. At meron naman talaga mga pagkakataon na ang saligang batas ay binabanggit na kinakailangan magkaroon ng joint session. Bukod sa Constituent Assembly, ano pa? Yung State of the Nation Address na magaganap sa Hulyo. So sa tingin ko, kahit mapasaya ng 3/4 vote ng Kamara de Representante, hindi pa rin yan po pwede maibigay sa COMELEC hanggang hindi ma-aproban din ng Senado at kung papadaanin niyan sa ordinaryong lawmaking process, kinakailangan mag-BICAM pa nga sila at magpirmahan pa sila ng BICAM report at mag-ratify ng kanilang consolidated version. No? Kung ang gagawin mo ay yung Bernas Formula na yung proposals to amend the Constitution ay padadaanin sa proseso ng lawmaking. So, kumbaga, pero sa akin nga, opinion lang yan ni Father Bernas. Dahil walang textual commitment ang saligang batas. Talagang ang sabi ng saligang batas, at ito din ang opinion ni dating Chief Justice Puno at ni Justice Vicente Mendoza na naging teacher ko sa Constitutional Law, 3 pamamaraan lang para baguhin ang saligang batas. Sa Constitutional Convention, Constituent Assembly, or sa PIRMA, People's Initiative. So, hindi pwede, attorney, kasi merong RBH 6 ang Senado, RBH 7 naman, dito sa Kamara. So either, kung may matapos man nila sa 3rd reading, dapat mapag-usapan ito bago isubmit sa COMELEC. Hindi pwede na si Kamara, pag natapos sila sa 3rd reading, ibibigay ito sa COMELEC. Si Senado, pag natapos sa 3rd reading, yung kanilang version ibibigay sa COMELEC. Kung mananiniwala sila sa Bernas Formula, dapat gawin nila lahat ng hakbang para makabuo ng isang batas doon sa proposal to amend the Constitution. Pero ako nga, mas matindi pa ang aking objection dyan. Dahil sa tingin ko, hindi nakasaad sa saligang batas yung Bernas Formula. So sa akin, kinakailangan muna mag-joint convening ang Congress as Constituent Assembly dahil hindi po yan papel ng mambabatas. Ibang papel yan ng Kongreso. Para bagang walang pagkakaiba pag sila ay nag-convene as Board of Canvassers para sa Presidente at Vice President. Hindi sila mambabatas. Sila ay nagiging Board of Canvassers. So ganyan din ang mangyayari sa Constituent Assembly. Hindi sila mambabatas pag sila umupo bilang members ng Constituent Assembly. They are a Constituent Assembly na kinakailangan magkaroon ng joint convening. Pero
separate ang voting. Wala rin yung pagkakaiba dun sa Board of Canvassers, di ba? Bagamat 24 ang Senado at ang Kongreso ay marami, 318, lahat sila Board of Canvassers doon, di ba? Ang problema, ini-insist kasi ng Kongreso na kapag nagkaroon ng Constituent Assembly, joint voting din. Imposible naman yan. Kasi nga sinasabi natin, bagamat ang lengguwahe ng saligang batas ay tahimik, unang-una, yung sa drafting procedure, nakita natin, nakaligtaan lang yan. Nasabihin na dapat separate voting. Pero ang rational naman dyan kung bakit dapat separate voting, kung ordinaryong batas lang kinakailangan separate voting, lalo na kapag mas importanteng pakay ang ginagampan ng Kongreso na mag-propose ka ng amendment sa ating saligang batas. So ako, itong aking nakikitang senaryo. Kinakailangan talaga yan ng joint session. Kailan magkakaroon ng joint session? State of the Nation Address, 3rd week of July. So kung ako ay malikot ang isip at ako ay gusto ko maging Prime Minister sa pamamagitan ng pagbago ng saligang batas, ang gagawin ko, habang naka-joint assembly ang Kongreso sa SONA, yun, pabobotohin ko ang Kongreso. All those in favor of RBH number 7, say aye, aye. All those against, say nay, nay. At siyempre, maririnig na boto ay yung boto ng 318 na kongresista. Patay ang proseso. Pero pag ginawa niyo po yan, kita-kita po tayo sa lansangan. Magwawala na ang sambayanang Pilipino. Pero attorney, may balita ngayon itong Al Jazeera na sinuspend ng Niger. Isa po itong sa Africa ito. Ang sinuspend din nila yung military cooperation kasama ang US. At batay dito sa balita ng Al Jazeera, sinabi ng tagapagsalita ng military ng Niger, si Colonel Amadou Abdramani, na ang reason kung bakit kanilang sinuspende ay ang US delegation daw ay hindi sumunod sa diplomatic protocol at ang Niger ay hindi na-inform tungkol sa composition ng delegasyon and ang arrival at ang mismong agenda. Sabi pa niya dito, Niger regrets the intention of the American delegation to deny the sovereign Nigerian people the right to choose their partners and types of partnership capable of truly helping them fight against terrorism. Attorney, ito ba'y nakikita mo ring nangyayari sa atin? Sana mangyari, pero malabo. Kasi nga, itong ating PBBM ay nakikinig sa kanyang presidential insan, mga dalawang presidential insan, na isang ambassador at isang speaker. Pero alam niyo po, ang strategiya ng Amerika sa Pilipinas ay pinatutupad din niya sa buong mundo. Dahil mahal nga magkaroon ng permanente mga base militar, ang gusto na lang nila, gagamitin na nila mismo yung mga base militar na kanilang mga nauuto. Kaya ang tawag dyan, EDCA. Ang EDCA hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo yan. Hindi ko lang po alam kung yung kasunduan sa panig ng Niger at Amerika ay actual EDCA. Pero yung ginawa ng Niger, sana yan po ang gawin ng Pilipinas. Kasi hindi naman po pwede na magpapakaladkad tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Bagamat itong Niger, talaga napansin nila, parang hindi sila rin nirespeto bilang isang soberenyang bansa dahil binabastos na tuluyan na hindi nagsasabi kung sino darating. Siyempre, kapag darating mga opisyalis ng ibang bansa at gagawa ng mga bagay-bagay na dapat ginagawa lamang ng isang malayang bansa, gaya ng mga defense-related matters, dapat pumayag naman yung bansa. So kung bigla na lang silang darating dyan at babaliwalain na nasa isang malaya at independyenteng bansa sila, siyempre magagalit. So tayo po dapat ganyan, panindigan natin yung ating soberenya. Huwag nating i-compromise yan. Palibasa tayo, nung tayo sinakop ng mga Amerikanong, sinakop nila ang ating pag-iisip. Pero kinakailangan, dahil matagal na naman tayong naging malaya, quote-unquote, malaya, kinakailangan, palayain na rin natin ang mga isipan. Na ang katunayan, iba ang interes ng mga Amerikano sa interes ng mga Pilipino. Ang interes ng mga Amerikano, ang ating merkado, ang ating tanging yaman, at yung ating geography. Dahil kinakailangan nila ng stepping stone papunta sa China na sa mula't mula ay tinignan nila bilang banta sa kanilang kapangyarihan. At habang di natin kinikilala yan na salungat ang interes natin sa mga Amerikano, tuluyan tayong makakaladkad sa isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. At dahil nga
na tayo nag-aaral ng kasaysayan, alam natin na kung makikipaggera ang Amerika, hindi niya gagamitin ang kanyang sariling sundalo. Gagamitin niya ang mga dayuhan para tayong mamatay para sa Amerika. Sa naturang... Ulitin ko, partner, ha? Ang inaawit natin sa pambansang awit natin, ang mamatay ng para sa'yo, hindi para sa Amerika, hindi para sa Taiwan. Attorney, dyan sa Niger, ang drone base ng pinakamalaking drone base ng Amerika, no, ng military ng Amerika, yung Air Base 201 na nagkakahalaga na nasa $100 million yan. Ginagamit ito since 2018 sa pag-target sa mga ISIS fighters at iba pang mga terorista. Pero sa report niya nitong Al Jazeera, sinabi ng kanilang correspondent na, and I quote, Niger is the center of U.S. operations in West and North Africa, notably at its Air Base 201, the most expensive construction project ever undertaken by the U.S. government. It's there for war on terror operations, but it's really there also for great power projection against countries like Russia and China. Umabot pala sa punto na yung delegasyon na military mula sa Estados Unidos, attorney, ay nakusahan ang Niger na nakikipag-partner daw sa Russia at Iran. Ang kataga nga dito ay secret deals at na diniday naman ng government. And sabi pa dito, officials also said the US had threatened action against Niger if the Niamey fails to cut ties with both countries. Dinidiktahan na sila. Ito, itagaan yung sa bato. Kapag hindi ibabalik ng Nigeria, magkakaroon ng kudita sa Niger. Dahil yan talaga ang estilo ng Amerika. Kung hindi ka sasang-ayon sa amin, tatanggalin ka namin sa pwesto. Kaya nga nung una, sinubukan ko talagang intindihin kung ano ang nangyari kay PBBM na bumalento nga doon sa China is our most important ally to, naku, ngayon si Uncle Sam ang kanyang pinagsisilbihan. Inano ko na lang yan, inintindi ko na kasi kapag hindi ginawa naman yan ni Bongbong Marcos, baka hindi siya makatapos ng kanyang termino. Dahil nung minsan nga, kinidnap na yung pamilya niya at dinala sa Honolulu instead of sa Ilocos Norte. No? Pero ngayon, hindi ko pa rin maintindihan na kung bakit nagtitiwala ngayon ang PBBM na hindi pa rin gagawin sa kanya yun ng mga Amerikano. Dahil kapag tuluyan nang nagkaroon ng disgusto ang taong bayan dahil sa mataas na presyo ng bilihin at yung napakong pangako na 20 pesos kada kilo na bigas, doon pa rin papatungo yan. At hindi ko nakikita ng mga Amerikano naman ang talagang gagamit ng dahas para manatili siya sa kapangyarihan. Kaya nga, PBBM, nako please lang, pag-isipan ng mabuti ang ating ginagawa.